Good morning, ladies and gentlemen. I am Kurt and it is my pleasure to be the moderator for this program. To begin with, may I invite everyone to invoke the Almighty. Ladies and gentlemen, we would like to start this program a prayer and followed by the national anthem and LSPU hymn. Kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. Kayang mag-ibig, telas ng sinakalan, alam ng puso, sa dikit mo'y buhay. Upang hinirang, tuyang ka ng magiting, sa manlulupin, di ka pasisingil, sa nagatang tutok sa simoy at sa langit ang bangaw, ay hinatang tulad, awit sa pagkayang minamahal. Ang isang ng matawad mo'y tagumpay na naghihinig, ang bituin at araw niya kailan ang may di magtitingin. Luman ang araw ng walhagit pagsinta, buhay langit sa piling mo. Ang hinigaya na pagkay mamangit, ang mamatay ng dahil sa'yo. We are pleased to have Dr. Evelyn Baloro, BSED-1C Advisor, to deliver the opening remarks. Good morning everybody. So, to all the BSED-1C, maraming salamat sa lahat ng mga nag-participate sa ating activity na ito ay ginampanan ng bawat isa.
So I do hope na magiging matagumpay ang ating first activity bago magtapos ang taon. So with this, gusto ko sana magpasalamat kay Eric Mandanan, and the rest of the BSED 1C na nag-participate. Sa lahat-lahat sa inyo na participate, sana maging matagumpay ito. So with that, thank you very much. O yun na. Thank you, Dr. Evelyn Valoro, for that wonderful remarks. For intermission number, let us have Ms. Zion Irish Zotomir. It can be tough, can be strong. I was you, got it all. There's a God, it's finished. Behind this wall, just walk through it. Remember all those crazy things I said, let them running through my head. You're always there, you're everywhere. Right now I wish you were here. All those crazy things I didn't think about it, just went with it. You're always there, you're everywhere. Right now I wish you were here. Damn, damn, damn. What I do to have you here, here, here. I wish you were here. Damn, damn, damn. What I do to have you here, here, here. I wish you were here. Summer of high school when we first met, when we got in limousine, ready away. On my 18th birthday, we got matching tattoos. Used to steal your parents' liquor and plan to the room. Talk about the future like we had a clue. Never for no one day I'd be losing you. In another life, I would be your girl. We keep full of promises, be us against the world. In another life, I would make you stay, so I don't have to say you were the one that got away, the one that got away. I was turning you on, Jenny Cash. Now without the other, we made a pact. Sometimes when I miss you, I put those records on. Whoa. Someone said you had your title move. Saw you downtown, singing the blues. It's time to face the music, I'm no longer your muse. In another life, I would be your girl. We keep full of promises, be us against the world. In another life, I would make you stay, so I don't have to say you were the one that got away, the one that got away. Now, let's proceed to the video presentation of the BSED 1C. Sa isang iglap. Sa pagpasok ng taon, marahil sa iba'y ito'y simula ng pagkakataon
upang magsimula at bumangon. Ngunit ito pala ang simula ng bagong panahon. Ginulat tayo sa pagputok ng bulkan. Ang apoy halos kumalat sa buong kalupaan. Maraming buhay ang naapektuhan, higit ang kanilang kabuhayan. Sinundan ng away dahil sa boga. Kinasangkutan ng pulis at ng mag-ina. Patawad ay hindi naging sapat. Pinasintas sa ulo at 4 na putok ang pinakawalan nito. Ngunit hindi pa ito ang simula. Sa isang iglap, dumating ang isang virus na nakakahawa. Pangamba't takot ang dala sa bawat isa. Isang nilalang na hindi mo nakikita at tanging mask at alkohol ang magiging pangsangga. Tila nawala ng sigla ang kapaligiran ng ating bansa ay tamaan. Tayo ay nakulong sa sarili nating tahanan na hindi alam kung anong kasala ang kinasangkutan. Gutom, kahirapan, kawalan ng trabaho at kamatayan ang mga naging resulta nito. Kailan tayo makakalaya sa pagkakagapos? Pandemya, kailan kaya matatapos? Isa, dalawa, tatlo. Sabay-sabay nating ipikit ang ating mga mata at balikan ang masayang nakasanayang mundo. Pagmulat ng ating mga mata, masasaksihan natin na binabalot tayo ng pandemya. Nagdudulot ng pangamba at takot kung may kinabukasan pa. Dating nakasanayang mundo, ngayon hinahanap ng milyong-milyong tao. Dating paglabas ng ating tahanan, ngayon limitado. Mas, gawa man ito sa tela, ngunit natatakpan na ang dating masayang ngiti na nagdudulot ng kaligayahan sa iba. Mistulang mata na natatakpan ng tela ang nagiging daan upang kumaway sa ating mga kakilala. Dating masayang pasyalan, ngayon ipinasarado na. Dating pagmamano sa nakatatanda ay ipinagbawal na. Pandemya nga ang bumago. Bumago sa nakasanayan nating mundo. Bumura sa pag-asang makakaahon tayo. Ngayon nagdudulot din ng takot kung may kinabukasan pa ba ang kabataang nito. Kakulangan sa pondo, nagdudulot ng krisis sa gobyerno. Nagdudulot ng gutom sa milyong-milyong pamilyang Pilipino. Paano nga ba tayo mananalo kung ang kalaban natin ay hindi natin nakikita at kulang din tayo sa kagamitan upang labanan ito? Gobyerno, naway maging patas ang pagbibigay ng pondo. Ayuda na inaasahan ng milyong-milyong Pilipino na tutulong sa pangangailangan nila sa araw-araw. Ngunit hindi lahat may pribilehiyong makakuha. Ang iba'y uuwi na may marka ng saya. Ang iba na may uuwi na luha lamang ang dala. Kumakalam na sikmura, laging nararanasan ng pamilya sa pagkulang sa pera pagkatapos mawalan ng pinagkukunang hanap buhay. Trabaho na ngayon pinagbabawal. Limitado ang galaw at mababa pa ang bigayan. Kailan ba tayo aahon at mananalo sa labang ito kung kulang naman tayo sa respeto, paggalang sa pamamaraan ng ating gobyerno? Hindi man sila patas sa lahat ng bagay, ngunit kung tayo'y magtutulungan, mawawakasan ang pandemyang ito. Mundo ay nagdudulot din ngayon ng palaisipan kung paano nga ba ito nagsimula at kung paano ba ito wawakasan. The Untold Story. People are crying, some are dying, the people are panicking, and if God is willing, the world is ending. Scientists are testing, while people are resting. You're always washing before what you were thinking. All stop worrying, they are hurrying. People are self-isolating, they keep in distancing. People are depending and corona is spreading.
Where is your mask? You got to think fast. The army is coming, people are running. Countries are locked down, people are knocked down. Life was always fast-paced, we never slowed down, until everything stopped when Corona came to town. Now, all is quiet, and there's peace all around. With look in our hearts and kindness we found. This is my once upon a time, a deadly disease in my years of prime. COVID-19, I hope I won't get cold while I'm telling you this story untold. Tunay na kwento at kulay ng politika. Sakit na hindi nakikita, pero ang perwisyo ay sobra-sobra. Marahil iyong napagtanto kung bakit hindi tayo umaasenso. Gayong ang ibang mga bansa ay hindi gaano masasalanta. Dahil lamang ba ito sa pandemya o dahil sa pinaruming sistema? Tumingin ka sa paligid, ang mga tao'y punong-puno ng hinagpis at ganit. Mas pinagtutuunan pa ng pansin ang mga bagay na walang kwenta. Saksi ang ating dalawang mata. Sa patuloy na pagbagsak ng ekonomiya, hindi tayo ang may kasalanan. Silang mga makapangyarihan ang umaabuso sa ating bayan. Gumising ka, kaibigan. Huwag mo hayaang ikay nayuyurakan. Mga maling gawain ay dapat tigilan. Ang minimithing hustisya sa panahon ng pandemya, ating ipaglaban ang karapatan at minimithing ligaya. Kapaligiran ng mangingisda, tulang likha ni Dexter Micro o Amparo. Pag-agos nitong katubigan sa may kanluran, tinanaw ng mangingisda sa kanyang tahanan. Inangkin, nag-iisang alam na kabuhayan, parang isang batang inagawan ng laruan. Pilit tinitiis ang sikmurang kumakalam, itong kulay, luntian at kanilang kinamkam, maibigay lang itong kanilang kagustuhan, kahit sampuhay ay mawalan ng daungan. Sinasabing kailangan na nilang lumisan, babalik sa pangpang, dala-dala ang sisidlan. May huli man o wala, lambat ay sinamsam. Di abot sa tahanan, binusog lang sa takam. Mga ibong sa hangin nagliliparan, walang pangamba, punot pugad, masisilungan. Hanap ng pagkain, di mawari hanggang saan. Pagbalik, putol na tahanan ng naabutan. Buhay na magkatulad itong pinagdadaanan. Sabay sa himig ng katubig at kapatagan, pinapalala ng pandemyang krisis ng bayan, pinapasikip ang lugar na pwedeng galawa. Kapaligiran ng mangingisda. Tulay ng kaginhawaan. Magulong sistema, pilit na tinatama. Kaakibat ng perwisyo nitong daladala. Nagkalat ang problema sa buong mundo. Hindi inaasahang mangyayari ito. Sa isang iglap biglang naglaho ang matiwasay at malayang paglayag ng tao. Diretso ang pagtaas ng namamatay. Madaming Pilipino ang di na makabalik sa buhay na matiwasay dahil sa isang sakit na kumakalat na pilit tinutuligsa ng lahat. Patuloy ang paghihirap, hindi malaman kung ano ang hinaharap ng libu-libong Pilipino sa Pinas, ipinagpaubayan na lamang ito sa itaas. Kailangan nating mag-ingat dahil ito ang tanging nararapat. Magtulong-tulong ang bawat isa para sa pagbangon ng ating tinatamasa. Chaos. The Philippines is known to be in chaos today because of the citizen who disobeyed. Coronavirus won't go away even we already have almost 5,000 cases per day. The increasing cases of COVID-19 is a serious issue.
that our community is going through. The government's action should continue so that people in need can be rescued. This pandemic almost affects every area of our lives. It feels like every individual have knife in their heart. Some people think that their dreams are back to start because of the pandemic that tear us apart. No wonder it becomes a serious issue in the Philippines since some people do not follow safety guidelines that will surely protect their lives and their key to survive in this hard time. We can help in reducing the cases as a normal citizen when we help ourselves to practice discipline. It will help our country to be out in chaos. As a result, we can avoid the loss. Ating kapaligiran ay nababalot ng kahirapan dahil sa pandemyang ating nararanasan, kaya't laganap ang kagutuman, nawala ng trabaho at pagkakakitaan. Masayang malaman na nababawasan ang polusyon na dulot ng mga pabrika at transportasyon na naging kahinaan naman ng mga empleyado. Nawala ng pagkakakitaan ng mga driver na umaasa sa bayad ng mga pasahero. Mga oras na tahimik ang lansangan, siya namang ingay ng daing ng mamamayan na humihingi ng atensyon mula sa ating pamahalaan upang sila ay matulungan. Bagamat ganito man ang ating nararanasan, may magandang dulot pa din itong naibibigay. Ang naging kahiligan sa paghahalaman na naging maganda ang dulot sa ating kapaligiran. Sana'y ating pahalagahan ang ating kapaligiran upang tayo ay hindi mahirapan sa pandemyang ating nararanasan, kaya lahat sana tayo ay matakbuhan. Ang pagmamahal sa bayan ay para sa kasalukuyan, kung saan dapat nating patunayan na tayo ay may malasakit at pagmamahala. Kaliwat ka ng alingaw-ngaw ng baril, puso't isip ay hindi pasisihin. Init ng ulo'y magpigil, uniformado ka man ay huwag kang mangsihin. Boses ng bayan ay ikaw, tayo na't sumigaw, huwag umayaw, sa susunod na jenerasyong ikaw. Sumigaw at umiyaw para sa bayang buhaw ng pagmamahal mula sa karumal-dumal na mapang-abusong may kapangyarihan. Huwag nang magbulag-bulagan, mga matay buksan, sino ang maapektuhan kundi ikaw. Hello, I am Ayan J. Kanako, one of the student of BS Ed 1C, and my piece is entitled Alamo de Controversy El Pilipinas, meaning contemporary issues here in the Philippines. Filipinos known for being hospitable and charitable. In many crises that we experience, literally it's undeniable. In any circumstances happen, we stay strong, that truly unbelievable. It represents that being Filipino show how us acceptable and understandable. Many issues and controversies that we face so many years, environmental, political, or even social, are those issues that make noise in our ears. Unity is the center of those controversies to hide all those fears. Braveness and kindness are keys to fade all those tears. In these past decades, we are struggling and suffering. Poverty, criminality, and prostitutions are the example of issues that so intimidating. Brutality, cruelty, and death are those issues that truly devastating. Trends in issues in society replicate the sacrifice of Filipinos that changed everything. On my 19 years of existence, I saw the wonder of nature. Being Filipino, I know what's good in nation future.
freedom, zero crime rate are the best in any kind of leisure. Loving and caring each others are intended to obtain the cure. In this generation, we need to be open-minded and enlightened. Living in harmony and peace is the best gift that we will never be forgotten. Those issues implicates Filipino life being brave rather than frightened. In the end, battling against those issues make nations absolutely delighted. Thank you. Tila isang preso na may mabigat na kasalanan, hindi makawala sa rehas ng kahirapan, mga matang nakamasid sa kawalan at patuloy na naghahanap ng kasagutan. Magulong lipunan, marami ang salat sa karangyaan, hindi makatakas sa lupit ng kahirapan, kaya kumakapit sa maling pamamaraan. Mga kamay na nakagapos, mga problemang hindi maubos-ubos, baril ang sagot at buhay ay matatapos. Masakit, hindi man lang nakaraos. Nakakasakal na sistema, gobyerno, nasaan ang pag-asa? Patuloy na lang paaasa hanggang sa mawala na isa-isa. Uhaw sa aksyon at katotohanan, pagod na rin sa kahirapan, kailan makakalaya sa kasadlakan, sana ay maaksyonan. Kapaligiran at kaligtasan, yung mga tao ay sadyang matadalino. Wala tayong di magawa kapag ating ginusto. Lunti ang kabundukan ay maglalaho. Kapaligiran ngayon patuloy na naghihingalo. Ang mga tao ba'y sadyang sakim? Lahat ng yaman ay gustong maangkin. Mga kayamanang sa dibdib niya ay nakabaon. Hinukay natin buong gahamang inihahon. Langhapin ang hangin sa dibdib pumupuno. Nahahagod sa mga kaluluwang hapong-hapo. Kailan kikilos ang taong bayan upang pagsasamantalay tuluyan ng wakasan? Mga ilog at karagatay na lalason, hangin nangingitim sa bunga ng polusyon. Usok sa mga pagawa ang kung tawagi pabrika, sa ating kapaligiran walang pakundamang ibinuga. Kapaligiran, isang salita pero ito ang ating kailangan. Kailangan upang ingatan. Oo nga't walang masama sa pagbabago, sapagkat ang mundo'y doon din naman patungo. Hindi ba kayo nagsasawa sa sitwasyong ating inaasa? Sa gobyernong walang ginawa, hindi ilahan ng pondo sa ibang bagay. Quarantine protocols ay baliwala na. Social distancing ay nawala na. Sa mask at facial gumaasa upang ang pamilya ay makasama. Hindi na ito lalala pa. Ang bawat isip at gawa ay iisa. Sana'y disiplina'y pairal na, halina't tayo magtulungan na. Sana tayo ay maawa sa frontliners na lumalaban para sa ating kaligtasan kahit na sila ay nahihirapan. Pandemya sana ay matapos na dahil madami na ang nagdusa. Sa bakuna ako'y umaasa na ang normal ay maibabalik na. Pandemya. Isang salita, 8 letra. Saan na ba tayo dinala ng tila walang katapusang problema? Sa bawat araw na nagdaraan, pag-asa'y tila napaparam. Pangyayaring nagpapahirap sa mundo, dahilan ng paghihirap ng bawat tao. Kalangitan ay tila nagdilim, at kahit anong init ng araw pakiramdam ay makulimlim. Ang tanong ng bawat tao, kailan ba matatapos pandemyang ito? Tanong na hindi kayang sagutin, na tila kahit tayo gising tayo babangungutin. Mga naghahanap buhay ay tila nagulat. Panlasa sa buhay ay tila naging maalat. Mga driver na noon ng sigaw ay, kasya pa, kasya pa. Ngayon napalitan ng mga salitang, paano na, paano na. Maging, barya lang po sa umaga ay naging, palimos po kahit magkano, pangkain lang po ng aming pamilya.
Hindi malaman ang gagawin at tanging ang naging sandigan ay panalangin. Ang kalsadang noon ay nagsisilbing katuwang sa buhay ay biglang nag-iba at tila lahat ng daan ay naging bako-bako at kumaliwa. Pag-iisip ay nabalutan ng mga tanong na, Pag-asa, nasaan ka na? Kung alam ko lang na huling biyahe na pala, sana ay sinulit ko na. Mundong noon ay nag-iingay sa tuwa at saya. Ngayoy sumisigaw ng, hindi na namin kaya. Anumang problema ang kaharapin, pag-asa at pagiging positibo sa buhay ay laging hahanapin. Ngunit ngayon, ano ang nangyari? Sa kahit anong sulok ng mundo ay may malungkot na pangyayari. Kahit anong oras maraming tao ang nasasawi. Pandemyang unti-unti tayong pinapatay ay naging mortal nating kaaway. Mga doktor at nurse na nabubuwis ng buhay at ang tanging hiling ay manatili tayo sa bahay. Tama, gusto nila tayong iligtas. Pero masisisi ba natin ang ibang pilit lumalabas? Na ang ibig sabihin ng pananatili sa bahay ay sa gutom naman sila mamamatay? Huwag na tayong maglokohan. Ibang politiko ay namimili ng bibigyan at tutulungan. At kapag hindi ka kadikit, lalagpasan ka at animoy siya'y nakapikit. At oo nga pala, sa mundong ating ginagalawan, kapag wala kang koneksyon, wala kang tulong at aksyon na maaasahan. Masayang pag-aaral ay nasaan na. Mga kaklase at kaibigan ay hindi na nakakasama. Pisarang noon ay kaharap, module at cellphone na ngayon ang bumubungad. Wala na ang saya, tapos na ang ligaya. Bagong normal ay ito na ba talaga? Pag-asang lahat ay babalik sa dati, dapat bang kalimutan na? Magkano ba ang pamasahe? Sana'y meron pang biyahe, patungo sa dating mundo, na bagamat magulo pero pamilya'y kumpleto. Pikit mata. Kasiyahan, tawanan, kantahan yakapan. Ilan lamang yan sa eksenang matutunghayan. Dating makulay, maingay at puro kasiyahan. Napalitan ng tahimik, walang buhay, at tila may dilubyong dumaan. Talamak na krimen, manipulasyon at korupsyon. Silang sumobra sa salita, ngunit kinulang sa aksyon. Aksyon na ginagawa pag may matang nakamasid. Presenteng nakaupo sa trono habang maraming nangangailangan ng saklolo. Ano nga ba sa ating bansa ay nangyayari? Sakit ay binabaliwala na ng nakararami. Silang nasa taas na nagpapatupad ng batas. Hindi sumusunod at may gana pang magmatigas. Daig mo pa ang sundalo na araw-araw sumasabak sa gera. Kalaban ng sakit na hindi nakikita. Hindi ka bulag ngunit piniringan ka sa mata. Matang bulag sa katotohanan, mga taingang nagbibingi-bingihan. Katawang paralisalot ni lumpo, pinagkaitang bumangon at lumaban. Laban na sa unay alam mong ikaw ay talo. Kilala ka lang kapag kailangan ng boto. Perang dapat sa mamamayan, nang sa ganon may maipangbili ng kumakalam na tiyan. Ibinulsa at ginamit ang kaba ng bayan para sa sariling kasiyahan. Sikmurang kumakalam, mga palaboy na pakalat-kalat sa daan, nag-aabang ng biyayang dadaan. Mahabang proseso at panahon ang hinintay. Isang delata at isang kilong bigas ang tanging na ibigay, ni hindi sasapat sa pantawid sa gutom na araw na bukas. Paunang lunas na mayaman ang una sa lista. Di ka magagamot kung wala kang pera. Silang namatayan at nagluluksa para sa mahal na namayapa. Gustuhin mang dugtungan ang buhay, ngunit di nagawa sa hirap ng kalagayan. Pulok na sistema at kaugalian, panahon na para palitan. Ilugmok ang mga nasa katiwalian. Di nyo na kami mapapaikot sa inyong kamay. Natuto na kaming matuto na di lahat ng nakikita at napakita sa iyo ay totoo. Tiwala ng mamamayan ay subok na. Pandemya ay isa lamang sa napakaraming pagsubok na pilit tayong minumugmok. Kataga at mga binitawang salita na susugpuin ang pandemyang kinakaharap. Paano na tayo sa hinaharap kung mismong pinuno at hindi pandemya mismo ang susugpo sa ating lahat? Pandemya. Araw-araw na pangyayari, maraming nalalagutan ng hininga sa pandemya na kinahaharap ng bansa, na di natin alam kung kailan matatapos ang pandemyang natatamasa. Sa pandemyang galing sa ibang bansa, nawawalan,
kinakapos ka ng hininga, pinapahina ang resistensya, iba't ibang sintomas ang iyong makikita. Ano nga ba ang dapat gawin? Social distancing, magsuot ng mask at face shield? Yan ang mga paraan sa ngayon para maiwasan ang pandemya na di natin alam kung kailan ang katapusan. Land, domestic air and domestic sea travel to and from Metro Manila shall be suspended beginning March 15, 2020 and to end on April 14, 2020. Nang dumating ang isang trahedya, isang sakit na nakakahawa. Tila ito'y isang babala at nagpadya sa akin at ilan pang mga madla. Dito na nga nagsimula. Pabatid nila'y mag-ingat at huwag mangamba. Basta't manatili raw sa tahanan nila. Ngunit hanggang pasasaan pa kaya? Ginapos ng mga pag-asa, pangarap ay napalitan ng mga sana. Tulong, tulong, kami nagugutom. Mga sigaw ng mga taong naghihikahos. Mga tiyanay walang laman, ganun na din ang aming mga bulsa. Uunahin ko pa kaya ang mag-aral? Gayong ang aking pamilya ay bilanggo na sa kahirapan? Ngunit wala kaming mga sala para manatili pa rito sa piitan. Ambunan naman kami ng ayuda. Sigaw ko sa mga nasa itaas. Datapwat unay batid ko na may taingang kawali ang ibang mga politiko. Ngunit di mawawalan ng pag-asa. Kahit minsan ako ay nakulong. Ito, nangyayari sa paligid ay pawang nakakalito. Hatid nilang direksyon, saan nga ba ang tungo? Sa gitna ng pandemya, ang pag-iisip ay nakasara. Ating mga niluklok, anong ginagawa nila? Paano na ang hinahangad natin kaunlaran kung ang pag-iisip ng namumuno ay puro na lang patayan? Sa mga nangyayari, para lang walang pakialam, daig lang nasa ibaba, hindi nila ramdam. Kapayapaang ninakaw, paano nga bababalik? Kung ang ginagawa nila ay puro salita at pananabik, kaya iboto ang nararapat sa darating na eleksyon. Iboto ang makakapagbigay sa atin ng magandang solusyon. Magandang buhay mga kaibigan. Ako nga po pala si Elson Garcia mula sa BSED 1C at nais po kayong handugan ng isang munting tula. Commuters must be reduced substantially both ways. At least 132 people have died, and there are more than 6,000 confirmed cases. Just told me that it is, in her opinion, going to become a pandemic.
They're working very closely to try and isolate this virus. Self-described. And this great genius has told us that this coronavirus is going to end in 2 months. April is the magical day that this great scientist we have in the White House has determined. I wish I was kidding. Isolated the system, entropy can only increase. Kalusugang iniingatan. Ang isang uri ng pandemya na kumitil na sa maraming tao sa buong bansa. Lahat ay natatakot at lubhang apektado. Ang utos sa atin ay manatili sa tahanan upang ang virus na ito tayo ay tantanan. Tang mamuhay ng muli na wala na kinatatakutan. Sana tayo'y maging maingat sapagkat di natatanaw o nakikita. Bagkus, ikaw ay palihim na dadapuan. Iba ang pag-iingat ng kalusugan ay maging ligtas. Tayo ay maging maingat sa lahat ng ating inaangkat. Di natin alam, ang virus nasa paligid lamang. Huwag susuway kung kinakailangan. Manatiling ligtas upang pamilya ay malusog. Matatapos din ang lahat ng ito. Magtiwala lang tayo at maging disiplinado. Kasasaan ba at ang virus ay maglalaho? Magdasal tayo, manalig sa Diyos na ang lahat ng ito ay matatapos. Lalaban tayo at ang virus na ito ay mauubos. Bayan ko, pakinggan nyo. Perlas ng silangan, dati kay gandang pagmasdan, simula sa agos ng ilog at mga kakahuyan, himig ng mga ibon, hudyat ay kapayapaan. Salitang iyan, kailan ko ulit makakamtan. Basura na walang habas itapon sa ating kapaligiran, balik sa atin ay baha, hatid ni bagyong mapaminsala. Mga ibong walang pahingahan, ni madapuan, dahilan ay ang pagkakalbo na lunti ang kagubatan. Kung natatandaan mo pa ba, ang hinagpis ng mga taong binabaha, bunga ng kapabayaan, gawa din ng sanlibutan. Gumising na't itama ang kamali ang nagdaan, hindi pa huli ang lahat, may pag-asa pa na natitira. Pagkakapit, bisig ang tiyak na sagot sa mga problema, pagiging disiplinado sa bawat hakbang sa pag-unlad, upang hindi magantihan sa araw na may kalamidad. Bilang isang kabataan sa kasalukuyan, pagbubukas ng pikit na mata ang gusto kong maipakita. Hindi man ako makilala, basta't sana'y inyong nadama. Mahal kong kalikasan para sa bayan, sana'y inyong pakaingatan. Pagmamahal ang lunas. Isang sakit na mapanaknik sa buong mundo, ito ay pasakit. Coronavirus ang ngalan. Ang dulot nito ay virus sa atin. At ngayon, Pilipinas, tayo ay umaharap sa matinding pagsubok na hindi natin harap. Virus na mabilis, sa mga tao ay lumalaganap, kaya takot at pangamba siya natin hinaharap. Nung dahil sa virus, lahat ay apektado. Paaralan, kumpanya, lahat ay nagsarado. Bus, jeep, tricycle, bawal din tumakbo. Lahat sa bahay lang, walang trabaho at sweldo. Ngunit kung meron mga ituturing na bayani, sa gitna ng pandemic, na sa bansa'y umaapi. Ayan ang mga frontliners na duty hanggang gabi. Mga doctors at nurses na handang magpaapi. Pag-asang inaasam sa Diyos, natin lang makakamtan. Pagkat siya lamang ang tanging may alam, ng tunay na lunas na wala pang nakakaalam. Nasa puso makikita kung ito ay bubusan. Kaya't ang sagot sa ating mga tanong, ano bang solusyon sa virus na papanghamon? Damhin ang ating puso at sa kanya ay ito. Magmahal, magpatawad, galit ay itapon. Kalikasan, kamusta
Kamusta ating kalikasan? Kalikasang puno ng maduming hangin, maduming kalsada, at nakakalat na basura. Balang araw, makikita rin nila ang iyong halaga. Gusto kong ipamulat sa kanila kung gaano ka kahalaga. Ngunit ang mga tao ay nagbubulag-bulagan na. Kanilang basura ay kung saan-saan na lang. Maingay na plaka ng mga sasakyan hindi pinapalitan nila. Anong nangyayari sa ating kalikasan? Nabalot ng matutubing kalsada. Kailan ba kayo magtumulat ng mata? Kapag huli na, ating kalikasan nararapat nating alagaan sapagkat ating mamamayan, ito ay kayamanan. Nilikha ng Diyos ang mundo, kasama pati mga tao. Lahat ng kailangan natin nandito sa ating paraiso. Sa gitna ng kaguluhan, sa kabila ng hinagpis na nararamdaman, kabataan ay patuloy na lalaban. Dalangin ko hindi lang para sa akin, kundi para sa sambayanan. Karunungan at palasakit nag-uudyok sa ating atikain, ang pagbabagong ninanais matamo natin. Tayo ay marapat na mamili ng may paninindigan, yung unang kailangan ng umunlad ang lipunan. Masama ba magkaroon ng ganitong layunin? Kabataan nagnanais na madinig ang hangarin. Ngayong tayo nasa gitna ng laban na ito, limitado ang bawat galaw at pag-usap ng mundo. Ano pa nga man silbi ng ninais mo kung maraming di nakakaunawa nito? Tayo ngayon magsigising at linisin ang ating lipunan. Mga kabataang pinanday na suliranin ang siyang magpaputuloy ng alituntunin. Nitong may akda ay di man perpekto. Naglalahad lang ng mga problema at karapatang pangtao. Sapagkat maraming nakikitang pagkukulang sa mundo, mawawakasan lang ng prinsipyo sa tibay ng bato. Magbalik tanaw sa ating makulay na kasaysayan. Muling buhayin ng damdamin para sa bayan. Nang ating maisakatuparan ang ating hangarin, tayo simulan ang liksya ng pagbabago at madinig natin. Ito ang eksaktong kabaligtaran ng kung ano ang nakikita ng ating mga mata. Mga patakaran na walang timbang, walang katarungan. Para sa kailangan nating balikan ang pinakadulo simula ng kamunduang ito. Magbaliktad ng ating mga yapak at hintayin mangyari ang parehong sitwasyon. Gamitin ang ating mata upang makita ang tungkuling nailibig. Nawalang kasanayan. Napakasakit tingnan ang mga pagbabago nitong nakaraan. Bigla na lang nawala ang ating mga bagay na unang nakasanayan. Sa isang iglap tayo biglang nakulong. Hindi sa preso, ngunit sa ating ilong. Sa hamon sa atin ng pandemya, tayo ay mas lalong pinatatatag pa. Sa taong ito na maraming binuhos na problema, alam ko na hindi tayo pababayaan ng ating mga. Kaya't magpakatatag ka kapatid. Sabay-sabay tayong lumuhod, hindi lang magpasin. Dahil sa ating mga nararanasan, pasasalamat at kapatawaran ang ating lipunan. Sa sobrang kagahaman, ito ang ating kinahantungan. Baka isa na to sa simbolismo na kailangan na natin ang pagbabago. Walang kasanayan. Pisigahan na ng NBI at napukom ang hepe ng Special Operations Unit ng Southern Police District na nanggahasa umano ng babaeng dinampot nila mula sa isang raid. Ngayon, 2 kasama pa ng umano'y biktima ang lumutang para magbigat. Sergeant Jonel Cuesta sa kasong pagpatay sa mag-inang Gregorio nitong Disyembre. Ito'y kahit pa nakunan ng video ang malapitang pagbaril niya kina Sonia at Frank Anthony Gregorio. Nahaharap si Nuesca sa 2 counts ng murder sa Tarlac Regional Trial Court. Itinakda ang susunod na pagdinig sa February 4. Sa ilalim ng tulay, binabaon sa lubang, mustisyang pinatay habang walang nakakakita. Bulok na ang sistema, serbisyo niya'y hindi sa'yo kung wala kang pera. Nakaratay sa malamig na lupa. Ang paligid ay nababalot ng dugo. Pagtangis ay di humuhupa. Katotohanan ay tila ba itinatago.
Mga pulis na sumumpa para sa katarungan. Tila yata nakalimutan. Pagpaslang ay mistulang libangan. Pasimuno ng kalupitan. Mga muka ng kaligtasan ay siya pang mas kinatatakutan. Ang mga taong siyang dapat sumusugpo sa karahasan, ngayon ay siya nang lumalabag sa batas at karapatan. Sino pa ang iyong tatawagin kung mismong pulis ang iyong kakalaban? May pulis, tago. New normal, isang pandemya na ngayong kinakaharap, buong mundo'y apektado nang ito ay lumaganap. COVID-19 kung ito ay tawagin, na naging dahilan ng pagsasara ng ilang bansa sa mundo natin. Ang sakit na ito ay sobrang nakaapektado sa mga tao, naging masama ang epekto, nawala ng mahal sa buhay at naudlot ang mga trabaho at plano. Kaya't ilang batas ay napilitang labagin ng mga tao. Ngunit kahit ganoon ay may mabuti rin itong epekto. Nagkaroon tayo ng panahon na kasama ang ating pamilya. Tayo ay nakatuklas rin ng iba't ibang talento. Ang ito ay ating maaaring ipagmalaki sa iba. Iba't iba man ang pananaw ng pandemyang ito, ngunit ako'y sigurado na isa lang ang hangarin ng mga tao. Matapos na ang problemang ito at bumalik na sa normal ang mundo. Pagbangon mula sa pandemya. Taong 2020 ng buwan ng Marso, idineklarang may pandemya sa buong globo. Marami ang nataranta at natuliro, tanong ng karamihan, panay bakit at paano. Mga trabaho ay nawala, establishmento ay unti-unting nagsara, ekonomiya ay unti-unting bumaba, kahirapan at pagdurusay lalong lumala. Malapit ng magdalawang taon mula nung umusbong ang pandemya. Bawat isa ay naninibago pa rin sa pagbabagong ipinatupad nila. Pero tulungan ng susi para makatayo hindi ba? Tulungan ang kailangan para makalampas sa hamon at paghihirap na tinatamasa. Marami mang problema, nakakapagod mang umasa. Sa tulong mo, ako at siya, makakabangon tayo sa pandemya. May pag-asa. Masdan mo ang kapaligiran. Maraming pagbabago ang mamamasdan. Pagbabagong dala ng tao tungo sa makabago at kakaibang mundo. Halina at ating ikumpara. Panahong kinahaharap at nagdaan na. Tunay nga bang may pagbabago o sa ilusyon lang ng maraming tao? Sistema ng gobyernong marupok. Mga problema ng mundong sumasalpok. Sa kinagagalawan natin ay tampok, kaya boses ng tao ay kumakatok. Simulan na ang magandang aksyon. Huwag lamang sa ating imahinasyon. Gawaing taliwas sa tamang direksyon, iwaksi at dapat maging leksyon. Kabataang pag-asa ng ating bayan. Halina't suportahan at alalayan. Magdadala ng tagumpay at kasiyahan sa mundong ating kinagagalawan. Masayang pamumuhay ng nakaraan, ito ang mga panahong kakaunti pa ang problema. Ngunit sa isang banda, tila katakataka, ang pag-usad ng panahon ay napakaraming na iba. Ba't ibang issue ang ating natuklasan? Isyong pangkalusugan, pang-ekonomiya, pang-edukasyon at marami pang iba. Ibig ay hindi maibuka, takot ang nadarama. Ang dating saya, ngayon ay takot ang nadarama. Pinapaniwala sa mga basbas at pangako na sinasabi nila. Inaalipusta kung ano ang kahinaan ng iba. Tinatakam ang mga tao sa basbas na pinapadama nila. Kailan kaya matatamasa ang buhay na masagana?
yung walang masyadong problema na inaalala. Tulong ang nais natin sa kanila, hindi dagdag problema sa bayan ni aasa. Kaya mag-isip ka, umulat mo ang iyong mga mata. Palawakin ang isip, samot-saring problema, at magkaroon ng malasakit sa sarili nating bansa. Piliin mo ang nararapat maging tama, mailuklok sa gintong upuan na magbibigay sa atin ng pag-asa. Pandemyang kinakaharap. COVID-19 problema ng ating mundo. Halos lahat ng tao ay apektado. Maraming tao na wala ng trabaho, nababalot ng lungkot ang ating mundo. Hindi na mawala ang ating pangamba. Marami ng tao ang nababalisa. Marami ding nawala ng pag-asa. Sana'y matigil bilang ng nauulila. Lubos na nadarama ang pagdurusa. Ang pagkagutom ay lumalaganap na. Tao'y nagpapanik dahil sa balita. Hindi mawala ang takot at pangamba. Normal na pamumuhay ay napalitan. Ibang-iba sa ngayon ang nakaraan. Hindi natin malaman kailan ang katapusan ng problemang ating pinagdadaanan. Pinakamamahal naming Panginoon, sana naman ay bigyan ng pagkakataon na aming makamtan ang kaginhawaan at mawala ang aming kinatatakutan. Pandemyang kinakaharap. In this pandemic, the people stayed home. An invisible enemy illuminates hidden lines of our interdefense. We all read books, listen to music, rested. Some help and some play games and learn new ways. This virus spread like a plague to person, country to country, where everyone was suffering under a strict order that the government implies. No one can tell how this will be, but we have to uphold ourselves by loving kindness with our heart, soul, and our spirit. In the absence of the people living in ignorance, dangerous, mindless, and heartless ways, the people began to think differently. As the whole pandemic go through, the people stayed together. They gripped their losses. They made new choices and dreamed new image and create new ways to live and heal.
the earth fully breathe as we had to accept the truth. Thank you. Panaginip. Ang buong mundo ay tila nabigla. Maraming nangyari sa isang taon. Ang buhay noon ay malayo sa ngayon. Di inaasahan, hindi nakapaghanda. Dahil sa pandemya, napakaraming taong nagdurusa. Maraming mata ang lumuha, maraming buhay ang nawala. Korupsyon na walang solusyon mula sa taong nasa posisyon, pandemyang walang demokrasya, unti-unti nawawala ang ating populasyon. Tayo kaya ay makakaraos? Hanggang kailan ito matatapos? Habang tumataas ang kaso, nagiging kawawa ang mga tao. Ating kapaligiran ay tingnan. Ito'y tila isang panaginip. Sana bumalik na ang dating mundo at sana huwag tayo mawalan ng pag-asa. Kamandag ng krisis sa panulat ni Ginoong Elvin Borepala III. Panahong biglang dumaan, dalay pagsubok sa taong sino man walang pinipili, maging mayaman ka man o mahirap sa mundong kinagagalawan. Mga kumpanya ay biglang nagsarado, nagigpit sa bawat bahay na kahit na sino na tao, pamumuhay biglang naghirap, habang ang presyo ng bilihin ay pabigat ng pabigat. Gutom na po ako. Gutom ang sinisigaw ng karamihan, ngunit ang nakaupo kahit hindi pagpawisan na may pagkain na lalantakan, iba ang mayaman, lalo na kung ikaw ay may lahing magnanakaw, takbo, sabay dampot, ang mabisang paraan upang makaahon daw sila sa kahirapan. Iilang tao ang handang tumulong, pero bakit parang bulag yata na walang makita? Mamamatay na lang sa harap, hirap at pandemya ay nakukuha pa rin tumawa, at sa telebisyon, radyo ay lagi sila ang tunay na bida. Kung minsan naman ay ginising ang tenga ng mamamayan, pulis na namaril sa magulang at anak ng walang kalaban-laban, 3 putok, bang! Bang bang, Wes ka pangalan, bakit ko pa isinilang? Sinabi iskala wag daw, para maipagtanggol ng kapwa niya mamaharap. At hindi pa daw nagtatapos ang pangyayari, pulis na sangkot, bakit dumadami isang trahedya na naman ang naulit? Nanay na pinatay, bakit pa kailangan mangyari? Bulok na sistema, nilantad gusto ng pandemya. Sa aking pag-iisa sa 4 na sulok ng aking silid, nabigyan ng pagkakataong mamulat ang aking mga mata sa tunay na kalagayan at sistema ng ating politika ngayong pandemya. Maso, ng nakaraang taon magmula nang lumabas ang samot-saring anunsyo patungkol sa sakit na kumakalat na ito. Isang taon na mula nang magsarado ang mga establishmento, pati ang pag-aaral ay apektado. Lahat ng tao sa tahanan tila naging preso. Ating tignan ang kapaligiran tila isang panaginip. Tulong ang sigaw ng bawat tahanan. Tulong ang kailangan. Pagtutulungan ang kulang sa ating lipunan. Hindi kailangan ng abusadong mga mamamayan. Hindi ang abusadong namamahala sa pamahalaan. Nakakasuklap. Marahil linid sa inyong kaalaman na baka bukas, maklawa, unti-unti nang babagsak ang ating ekonomiya. Hindi na ito patungkol sa pandemya. Hindi pandemya ang problema, kundi ang pag-iisip nating pahidwa at bulok ng sistema. Napagtanto ko ang lawak ng agwat sa pagitan ng naghaharing politiko at ordinaryong mga mamamayan. Demokrasya lamang tayo sa salita, ngunit elitistim ang sistema sa gawa. Nilantad ito ng gusto ng pandemya. Marso taong 2020. Masaya, sama-sama, walang pangamba. Hanggang sa isang iglap. Meron ka bang napapansin sa ating kapaligiran?
Tila isang abandonadong gusali na pinagsaklupan. Bawat sulok ng daan na dating may laman, ngayon ay para bang wala ng bakas ni naman. Bata man o matanda ay hindi binalak lumabas. Takot na mahawaan ng sakit na ito, COVID-19 na tinagurian. 2 salita, 7 letera. Pero milyong buhay ang tinugis na wala. Bawat galaw ng tao ay nagkaroon ng limitasyon. Mga trabahong bigla ang itinigil, mga taong kinapos sa pagkain na tila nawawala na ng pag-asa sa buhay na dilim. Narito tayo sa panahon na nangangailangan ng kontribusyon. Kaya naman ang bag natin ay madalas na kina-question. Naapektuhan na rin ang sistema ng ating edukasyon. Dala ng takot, pangamba, at pag-aalala sa proteksyon. Kaya naman sa saradong mundo ay kailangan nating humakbang. Humakbang na may kasamang tinig sa likod ng maskarang nakasupil. Magsilbing instrumento sa ating bayan na pinagmulan. Lilisan ng pandemya sa panahong di inaasahan. At tayo'y magiging malaya ng walang pag-aalinlangan. Sa mundong madaya na ating tahanan. Isa, dalawa, tatlo. Ang tulang ko'y tungkol sa maduming mundo, 4, 5. May pag-asa pa bang ito ay gumanda, 6, 7. Ano nga bang mali dito? Ba't ang gulo ng tao, 8, siyam. Sa kalimbas na nag-aasam na makamtam ang kapayapaan, meron 10. Tumayo ka sa iyong pagkakaupo. Masdan ang nangyayari sa mundo. Buksan ang iyong mata. Talasan ang pandinig. Gamitin ang isip, huwag lang ang purong bibig sa aking tulang nilikha. Ako'y malapit na magsimula. Simulan natin sa 4 na sulok ng mundo, na parang tayo makakulong sa loob ng isang kwarto. Pagmasdan ang mga bansang nakapaligid sa iyo. Lahat yan ay kalaban mo at maaari nang mawala sa kinatatayuan mo sa loob lamang ng ilang minuto. Bomba, mga kagamitang panggera, mga bansang mapepera na nakahanda sa lahat ng gera. Sasakupin, sasalakayin, aangkinin ang bayan natin, papatayin, bubugbugin, aalipinin sa sarili nating lupain. Bakit nga ba ang gulo ng mundo? Ang dumi ng kaisipan ng tao, mga bansang gustong maghari dito sa mundo, at sakupin ng mga bansang katulad nito. Pilipinas, isang bansang mayaman sa mineral, at hindi nauubusan ng pagkain sa agrikultural. Ito ang bansa na kamangha-mangha at tunay ngang pinagpala sa magagandang tanawin, sa kalupaan, sa karagatan, maging sa kabundukan ay may maganda kang pagmamasdan, masarap na pagkain. Anumang putahe ang ihain, mga sariwang prutas at gulay na matatagpuan sa bakuran natin, parang wala na nang mahihiling pa, dahil ang bansang ko'y pinagpala talaga. Pilipinas, ito ang bayan mo, pero bakit ang gulo? Gobyernong nakatakpan ng piso, hustisyang nakapingit para sa mahihirap na tao, mga dayuhang produkto na masikat pa kasya gawang Pilipino, mga taong inuuna ang bisyo kasya magtrabaho, mga kaisipan ng tao. Pagdating sa pagnenegosyo, mentalidad ng Pilipino na ayaw magpatalo, hilahan pababa, siraan ng sa kaliwa, kahit na walang mapapala. Mga Pilipino nga naman,
Nabibigyan ka ng kahihiyan, huwag lang silang mahigitan, masyado nakapokus sa buhay ng iba. Sinisilip ang kamalian nila para lang siraan at ibaba sila. Ang dumi ng mundo, ang gulo ng tao lalo na sa bansang ko. Masisigaw mo pa kayang ako'y Pilipino kung maraming naghihirap sa bansang ko. Makukuha mo pa kayang maging proud sa balat mo kung ang mga Pilipino ay gusto ng magkulay Amerikano. Magagamit mo pa kaya ang kinalakihan mong wika kung ang mga bata hindi ka na maintindihan sa iyong pagsasalita. Magsasabi mo pa kaya ako'y Pilipino kung ikaw mismo ay na-impluensyahan na ng maduming mundo. Ang dumi ng mundo, ang gulo ng tao. Isipin mo yung mga ginagawa mo at baka isa ka na sa nagpapadumi ng mundo. Baka isa ka na sa nagpapagulo ng lipunang tinatatayuan mo. Ang tulong to hindi para husgaan ng mundo, lalo na ang mga Pilipino. Gusto ko lang ipaalam sa inyo na ang dumi ng mundo, ang gulo ng tao. Kasiyahan sa liwanag. Ingay sa paligid at naghahatid ng ngiti sa bawat gilid. Ang ngiti at tawa ay pruweba na lahat ay maayos pa. Sa isang higap, ang lahat ng ganda ay tila naglaho. Isang pangyayari ang gumulat sa lahat. Isang virus mula sa China ang kumakalat, ano pat ang mundo'y nang gilalas. Sa hagupit ng pandemya, sa lupit ay ahas. Ang malaya ay biglang nahulog. Ang malakas na tao ay napalitan ng mapait na bulong. Ang matampikit sa pagmulat ay luha ang kapalit. Ano pat ang dating sarap ay napalitan ng hirap. Sa trahedya lahat ay pagod na. Sabay ng pandemya ay magulo pang politika, tanong ng marami, nasaan ka? Sa unang alam ba masaya at sa huli ay bahala na? Sa ating ginagalawan, lahat ay naging limitado. Tumagdag pa si Dante, ang tanong ay paano? Masisisi ba sila kung ninanais ng sumuko? Dahil wala nang aasahan, kahit pang matibay na pangako. Ano nga ba itong nangyayari? Hinagpis, pagsakit, takot at pangamba. Tanong ng marami, maayos pa kaya? Ano nga bang solusyon sa problema? Sandali. Sino itong nagsasama-sama? Unti-unting natitipon at mula sa ilalim ay umaahon. Sila, ang mga natatanging kabataan, ang itinuturing na pag-asa ng bayan. Ang makatotohanan tanikala ni Sian Irish Isotomy. Ang panimula na parang katapusan, ang paghihirap at tumatalak sa sanlibutan, pagkagutom, pagkamatay at pagduligsa ay ang dinudulot ng bulok ng naging pamamahal. Napansin mo ba ang pagkakaiba nung noon ay paraiso ngunit ngayon bundok ang basura? Kalat ang epidemya, hustisya'y sa may pera, makakamit pa ba natin ang tunay na pag-asa? Kasarilan ay pinaglaban, ngunit ito pa rin ba ay ating nakakampan? Kung sa sariling bansa, Pilipino mismo ang kalaban. Hinahayaang humandusay, berdugo ang pumapatay, ito ba ang pinapangarap mong buhay?
Pagkatapos iluklok at tayo hinlangin, nakita na ang bulok na sa baul na kapailalim. Hindi na isisiwalat ang katotohanan, kaugnay pa nito ang pagkaubos ng kabanatay. Hinaing pagdurusa at digmaan, sino nga ba ang salot sa lipunan? Nararapat lamang na ikaw ay manabutan sa mga pangakong minsan mo nang limitan. The video presentation is incredible. The student of BS at 1C is talented. I see their way and how they express their feelings and emotion in the poem. All in all, it is fantastic. This may be the end of this program. I am Kurt, your digitalized moderator. Thank you, and a pleasant day to everyone. To all the BS at 1C Social Studies, thank you for sharing your wonderful thoughts, ideas, and talents with us. To Dr. Evelyn Bala Oro and to all the viewers, thank you for watching, and hope you enjoyed and learned something from BS at 1C Social Studies. Once again, thank you, and God bless everyone.